Sa puntong ito ng ating balitaan, nasa linya na ho ng ating komunikasyon ang Port Manager ng Batangas Port, si Ma'am Aurora Mendoza. Tatalakayin natin ngayong araw, ngayong gabi ito, mga kabombo, no, yung kasalukuyang sitwasyon sa naturang pantalan. Magandang gabi po, Ma'am. Welcome to the program. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng ating programa. Ginang Aurora, no, given the anticipated surge of passenger, ano ho ang inilatag ninyo mga contingency plans kung sakaling lumampas ho sa carrying capacity ng passenger terminal building, ito hong inaasahang volume ng mga biyahero, lalo na tuwing peak hours ho ng Semana Santa? Okay. Sa kasalukuyan po, hindi po tayo nagka-capacity sa passenger terminal building ng Batangas Port. In fact po, napakababa po ang naging ang porsiyento ng pagbaba ng bilang compare po last year. So, ganun pa man po, marami po tayong inilatag na mga contingency like nag-implement ho si PPA noong online reservation assistance sa system para sa ganon, ito pong mga dumarating at darating na mga pasahero sa Batangas Port ay meron na po silang guaranteed slot sa mga vessel. May naiulat po ba na mga insidente ho ng scalping o itong pamimeke ng mga ticket tuwing peak season, at paano nyo tinitiyak ang integridad ho ng proseso ng ticketing ngayon, at gaano ka-stricto ho ang implementasyon ng no ticket, no entry policy sa mga boarding gates at terminal entrances? Okay po. Lagi po nating ipinaalala na ang ticketing booth po ng mga shipping lines ay nasa loob po ng pantalan. So, sabi nga po natin sa mga pasahero ay doon laang po sila makikipag-transact sa loob ng passenger terminal building, not unless po na-secure po nila itong mga tickets nila via online sa mga legit na website po ng ating shipping companies. May mga tao naman po tayong nagbe-verify, kasama po natin ang shipping agency, shipping lines, and then the terminal operator, ang CATI. Kasama po yung ating mga port police personnel ng PPA at security personnel na nagbe-verify po ng legit na ticket ng barko. Sa aspeto naman ho nitong maritime safety, paano ho ang direktang interagency coordination ng Philippine Ports Authority kasama ho ng Philippine Coast Guard at maging ito hong marina upang mahigpit ho nababantayan at maiwasan ho itong overloading sa mga barko? Before po mag-implement tayo ng uplands during Semana Santa at kahit ano pong peak season, nagkakaroon po tayo ng pre-upland meetings. So, kasama po yan si Philippine Coast Guard, si Marina, shipping lines, and other stakeholders po dito sa loob ng pantalan. So, doon po dinidiscuss na po yung mga posibleng senaryo na mangyayari during sa actual time po ng implementasyon. Ganun din po, meron po tayong malasakit help desk sa loob ng terminal building para po in case na may mga insidente or mga concern itong ating mga pasahero, nadiyan po si Coast Guard, si Marina, si PPA, ang shipping lines na doon din po si representative para po matugunan yung mga concern ng ating mga pasahero. Nung rin ang aking katandem dito si Bombo Ever. Bombo Ever? Alright. Ma'am, nababanggit niyo po kanina na bumaba po yung bilang po ng mga pasahero na dumagsa ngayon during the Holy Week. If you have the data, can you share with us po kung ilan po yung bilang na ibinaba compare po natin doon sa nakalipas po na Semana Santa? Nakapagtala lang po tayo ng kahapon po ang pinakamalaking bilang, which is 20,000 compare po nung last year na 29,000. So bumaba po siya ng siguro po mga 30% yung pong kahapon na dapat yun na po yung peak because yun na po yung Wednesday. Malaki po yung ibinaba compare po last year.
may nakikita po ba kayo na possible reason sa pagbaba po ng bilang ng mga dumadagsa pong mga pasahero dyan sa may Batangas Port? Isa na po ba ito sa pagpayag po ng Marina para po doon sa fare increase sa mga barko? Opo, totoo po 'yun, yung siguro po ang isang dahilan diyan talaga yung, tumaas po ng bahagya ang pamasahe sa barko. Gano'n pa man, maintindihan po natin na itong mga shipping companies, alam naman po natin na dumaranas tayo ng krisis sa produktong petrolyo, kaya hindi po kaya nilang i-sustain ang kanilang operation kung talagang hindi po bahagyang itataas ang pamasahe. Alright. Bukod po sa mga foot passengers naman, ma'am, dagsa rin po ang mga pribadong sasakyan at kargamento na gagamit po ng ro-ro vessels. Papaano naman po binabalanse ng pamunuan yung traffic flow sa loob po at labas ng pantalan upang hindi po maging sanhi po ito ng matindi po na bottleneck o gridlock sa mga pangunahing kalsada patungo po dyan sa may Batangas? Ma'am, actually po ngayon pong, Semana Santang 'to kahit po nagsimula nung Saturday at, nagdeklara ng work from home scheme si ang Malacanang, hindi po nagkaroon ng pila ng sasakyan dito po sa access road hanggang sa makapasok po ng gates. Actually po yung mga ilang pumapasok na rolling cargos kasama po ang mga private cars, vehicles, ay kayang-kaya pong i-accommodate dito sa holding area sa loob ng pantalan. So wala pong gasinong mga bumiyahe na nga private car, dito sa pantalan ng Batangas. Po kay Victor for additional question. Huli na lamang po, no, baka meron ho kayong mensahe ho sa ating mga kababayan na gagamit ho ng inyong pantalan na para makauwi ho sa kanilang mga lalawigan. Go ahead po. Baka po yung may iba pong hahabol pa ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Kasi po yung ibang shipping companies po natin nagdeklara na po ng hindi na po sila babiyahe at mangingilin bukas ng umaga. So may mga pangilan-ngilan lang pong babiyahe bukas ng umaga hanggang tanghali. So after that po, wala po tayong biyahe na. The biyahe po will be resumed on Saturday na po. Maraming salamat, Ma'am Aurora, sa orason na inilaan mo sa panahon na ito. Magandang gabi. Magandang gabi po. Salamat po. Mga kabambot ka, Sir Nation, nakapanin natin walang iba ang port manager ho ng Batangas Port, si Ma'am Aurora Mendoza. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.